Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, pare serye ulit tayo. So, nadaanan ko lang sa nadaanan ko lang sa matagal na nito, a month ago na rin ano, 'di ba? So, ang ano dito ang title ng video natin, yung Bantay Sarado, si Diwata. So, ito yung ating pag-uusapan mga kababayan ko. So, si Diwata nagkakaroon ng issue sa ano niya, sa paresan na hindi ko naiintindihan yung ah yung reason ng mga supporters niya. Panoorin nga natin to. Ito yung issue yung illegal parking daw eh. Illegal parking yung syempre 'di ba? Maraming pumupunta, maraming pumipila kay Diwata. Minsan galing pa sa ibang lugar, sinasadya siya diyan dahil sikat nga naman. So, panoorin nga natin tong issue na to. Kay Diwata, ano pong masabi nyo na itong pwesto nyo ay laging kanina may natowing na naman na dalawa dito sa inyong area? Ayan, yun nga talaga, ang pinagtataka ko, naawa din talaga ako doon sa mga natutuwing kasi itong area ko talaga, bantay sarado, may mga traffic. Tapos nakikita naman ako dito sa ibang katabi ko, mga kainan din, may mga nakaparada, nakaparking. Ano kaya pinagkaiba? Nagtataka din talaga ako dito sa lugar na ito. Yung lugar ko dito talaga, bantay sarado ng traffic. Tapos naawa ko doon sa mga... Sabi niya, ano daw ang pinagkaiba? Ikaw kasi sikat kami. 'Di ba? Wag ka na magturo ng iba kasi 'di ba? Ganito ang hindi ko naiintindihan sa sa mentality ni Diwata pati mga supporters niya eh. Yes, 'di ba? Ilagay na natin yung elements na kasi gusto kong hatakin pababa, 'di ba? Yan ang madalas na narrative ng mga ng mga supporters ni Diwata, ginaganyan kasi kahit wala namang isyung gano'n yung dahil kung titingnan natin, sino ba naman to? Ba't kailangang hatakin to pababa? Ano mapapala nung hahatak pababa dyan? Lalo na kung ang gagawa pa gobyerno. Pero for the sake of argument, let's say na may gustong humatak pababa kay Diwata, 'di ba? Yung mga nahuhuli na customer na natutow. So ibig sabihin, may pinagparkingan sila na bawal. Tama? Kaya may wrecker na nandun. So ibig sabihin bawal 'yon. O di ang i-contest nyo na lang yung if ever man na bawal yung or illegal yung pagkakataw, yun na lang ang question ninyo. Huwag nyo nang questionin na, bakit yung iba ganito? Bakit yung iba ganyan? Sakit nating mga Pilipino yan no? Yung halimbawa, tatawid tayo, magkakasama tayo. Ako, si Diwata, si Makagago, magkakasama kaming tatlo. Now, tumawid kami sa bawal na tawiran. Nauna sila Makagago at Diwata nakatawid na maayos. Ako babagal-bagal ako. Nahuli ako ngayon. Ang sakit natin mga Pilipino, magtuturo tayo. Ba't ako? Sila din hulihin mo rin dapat. Yung ano na yon, wag mong problemahin yung iba. Yes, maybe minsan unfair nga naman Pero ang tatanungin pa rin kung illegal ba yung pagkakahuli sa o hindi. Yun na lang ang pakialaman mo. 'Di ba? Hindi na natin maaalis 'yan, 'di ba? Sasabihin ng iba, inggit. Yan ang kahit kailan hindi ko naiintindihan sa kultura natin mga Pilipino. 'Di ba? Okay lang sana paano mo nasabing illegal ang parking dito parking area to. Ganun sana Pero ang dahilan yung iba nga hindi mo hinuhuli, 'di ba? Parang ganito yan kukwentuhan ko kayo. Nung ako ay nagtatrabaho sa Ace Hardware. Meron akong isang may isa akong staff doon na busit talaga ako. Gusto ko na matanggal yon. Dahil regular yon, di ba? Mahirap tanggalin kasi ang regular kailangan dumaan sa due process 'di ba? Pero anong ginawa ko para matanggal siya? Tinechnical ko.
ganito ano, inabangan ko siya kasi nakalagay sa rule book ng ano ng company namin, pag 3 consecutive lates, suspension. Kapag ka naulit pa uli, 'di ba? Dismissal. 'Yun ang nakasaad sa rule ng ano, kasi ano na lahat naman ng mga empleyado doon talaga kadalasan nalilate talaga. Pero bukod tanging siya lang yung binantayan ko. Dahil gusto ko na siyang ligwakin talaga 'Di ba? Ngayon, pinatali. Kahit mga kasamahan namin, busit na busit din dun Dun sa taong yun, mga kasamahan niya. 'Di ba? Ngayon, ang ginawa, pinaano ko sa guard, bantayan mo nga kung ilan na late niyan. So, nagkaroon ng 3 consecutive lates. No? Ang ginawa ko, pinasuspindi ko. Di 30-day suspension. Bakasyon siya ng 30 days. Ngayon, maghihintay pa ako ng isa para dismissal na. Nung bumalik siya, late pa rin. Inano ko ng dismissal ngayon. Nagkaroon ng due process naman na napatunayan na ayon sa rule ay talagang nilabag niya. Ngayon, ang ikinakatwiran niya, ang dinodole niya, bakit daw yung mga ibang kasamahan niya, ganun din daw, mas malala pa daw sa kanya. 'Di ba? Pero yung Dole don't give a shit about yung kasamahan mo. Ang pinag-uusapan dito yung kaso mo. Totoo ba na 3 consecutive lates ka, kaya ka nasuspinde? At nung pagpasok mo bandang huli, late ka pa rin. Yun ang tanong sa'yo. Totoo ba yun? Kasi wala namang pakialam ang ang Dole kong kasamahan ko, ganito, kasamahan ko, ba't sila hindi mo di ba? Men, naiintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Huwag tayo magturo ng iba na bakit yung iba ganito, bakit yung iba ganyan. Yes, kasama nyo kung nag-isip, minsan unfair talaga. Pero wala may nasisilip kasi sa ating mali. Yun ang dapat intindihin nyo. Kasi ang question diyan kung legal ba yung panghuhuli o wala, 'di ba? Given na sa buhay 'yan. Kahit nga sa pamilya natin nangyayari ang ganyang culture 'Di ba? Kapag kayong kuya mo ay late nang umuwi ng bahay, hindi naman pinapagalitan samantalang ikaw, 'di ba? Abutin ka lang na 10:00 sa daan, sermon ka na. Ganun talaga. Hindi mawawala sa buhay yan. Kaya nga, halimbawa pag hinuli ka, ang problemahin mo, ano ba yung nalabag mo? Doon ka mamroblema. Huwag mo nang sabihin na, ba't yung iba ganito? Kasi kahit makapunta pa kayo sa korte, ang titingnan ng korte, yung kinaso sa'yo, hindi yung iba. Hindi justifiable yun Bakit yung iba ganito? Bakit yun? Parang ganito, Isa kang teacher. Brutal kang teacher. Lahat ng estudyante mo, sinasampal mo. 'Di ba? May isang nagreklamo doon. Nireklamo ka, dinimanda ka ng child abuse. Pwede mo bang idepensa? Lahat naman ng estudyante ko, sinasampal ko, yun lang naman ang nagreklamo. Hindi pwede. May mali ka pa rin nagawa. Nagigas yung ibig ko sabihin? Mga kababayan ko, huwag tayong masanay na magturo ng iba. Di ba? Ano ka ba? VIP ka ba? Dahil sikat ka? Di ba? Kasama sa yan? Kasama sa burden niya ng pagiging sikat mo na lagi ka napapansin. Di ba? Huwag tayo reklamador. Natutuwing kasi yung iba humingi pa sa akin ng pangtubos. So, yun, nagtataka din ako. Hindi ko alam. Parang walang yata. Basta hindi ko alam kung anong mayroon ako. So yun lang naman. Yan ang pinapalabas Ina-antagonize niya yung mga nagpapatupad ng batas Hindi, wag kayong magagalit sa akin. Talagang Pilipinas ay corrupt. 'Di ba? Kaya mag-iingat ka. 'Di ba? Maraming buhaya sa paligid. At pag hinuli ka, ang ki-questionin doon yung naging kaso mo.
Hindi yung, wala yan, immaterial yan. Yung sasabihin mo na, ako lang ang napapag-initan. Diba? Immaterial na defense yan. Ang mga defense na kailangan mo, bakit? Yung lugar ba na pinaghulihan ay no parking ba doon? Diba? Yun ang mga ano doon eh. Yun ang mga argumento doon na may bearing. Hindi yung ako lang ang pinag-iinitan. Ako lang ang, diba, man? May nagigalit na dyan na fan ni Diwata. Na bobo, na hindi naiintindihan ang sinasabi ko. Yung lugar na to, yung iba, bawal naman talaga sa kalsada. Pero di ba, mayroon pa rin ako nakikita. Oh, ambinado ka naman pala, men eh. Wala na kaming pakialam doon sa nakita mo. Alam mo naman pala na bawal. Di ba? Aminado ka naman pala eh. Ngayon, risk mo kung gagayahin mo yung iba. Yan ang hirap sa atin eh. Di ba? Kapag halimbawa, nakikita mo na walang helmet naman yung ibang nagdadrive dyan, tas ginaya mo, natsempuhan kang nahuli ka, na wala kang helmet. Ang ididepensa mo, marami naman dyan nagdadrive na walang helmet, hulihin nyo din yun. Wala! Ikaw ang nahuli eh! Bullshit. Yung iba po may nakaparking. So, ano bang mayroon talaga? Wala! Kawawa yung mga nare-reader. Ina-antagonize mo na naman binigyan ka na nga ng pabor na mag-operate ka ng wala kang papel eh. Binigyan ka ng pagkakataon eh. That's supposed to be, paano ko sabihin ng mga businessman sa'yo na anong meron kay Diwata? Ba't siya pinagbibigyan? Kami hindi. Oh. Paano kung ganun din nasabihin sa'yo? Ano sasabihin mo? Diba? Ako'y mahirap na naman. Yun naman depensa ng mga bobo eh. Galing sa hirap ako. Nagsumikap ako. Bullshit. Dapat kung, kasi yung iba, pag may nakitang may nakaparada, katulad doon sa kabila, ang dami nakaparking, tapos dito sa amin, mayroon lang dumating nakakain, tinutuwing agad. So kawawa naman yung wala! Hindi pa rin depensa yon kasi at the end of the day, ang tatanungin dyan, kung legal ba yung pagtotoo o hindi, hindi dahil may tinawba sa kabila o wala, hindi yun. Diba? Wala pa rin yun. Sablay pa rin. timer talaga wala talaga pang tubos, naawa talaga ako. Minsan sa akin pa nanghihingi ng pandagdag sa pangtubos nila. Eh siyempre ako naman, di man ako mayaman para, di ba, bigyan ko ng pangtubos lahat ng mahuli dyan. Gumawa ka ng paraan kung maraming nahuhuli na, di ba? Alam mo namang maraming kumakain sa'yo, paalalahanan mo. O maglagay ka man lang ng staff doon. Mahuhuli po tayo dyan ha, park at your own risk. Diba? Kahit maglagay ka ng signage dyan, bawal mong pumarada dito, may humuhuli. Oh, mahirap ba yon? Ngayon, kung hindi naman ikaw nahuhuli, ito ha, hindi naman ikaw yung nahuhuli din eh. Eh bakit ikaw namang problema dyan? Kung ako sa inyo, pag pumunta kayo dito, isip nyo yung parking nyo talaga na masigurado. Yan, ganyan. Talaga secure yung parking dito sa labas. Kasi nandiyan kaagad yung mga nagre-raker. Pero kung doon kayo sa kabilang kainan, mayroon doon. Yan na naman ang problema eh. Yan ang problem eh. Di ba? Yan ang problem. Magtuturo na naman eh. Yes! Sige, sabihin na natin totoo yun. Sabihin na natin totoo yun. Hindi pa rin depensa yan. Di ba? Halimbawa, sa kabilang kanto may nanaksak doon, ikaw nanaksak dito. Ikaw yung nahuli. Wala pa rin. May kasalanan ka pa rin ginawa. Doon, hindi nila tinutuwing, kaya doon kayo kumain para ma-secure. So, ganun lang. Kasi pag dito ka sa harapan ko pumarada. Alam mo yung sinasabi mo na baka lalong pag-initan ka dyan ng ng nakaupo dyan sa Parang parang ganyan yung ginawa ni FLM before. Ano nga yung ginawa ni FLM before? Hindi naman sedition ba? Ay hindi. Anong tawag doon sa kaso na yon? Yung parang kasi ang ginawa ni FLM dati, may kaso siya eh. Yung parang inciting to sedition ba yon? Correct me if I'm wrong ha. Yung parang hinihikayat niya na parang magalit yung mga tao sa sa authority.
Paki-correct na lang po ako, hindi po ako kasi ako abogado eh. Pero may kaso yung ganyan eh, yung parang ina-antagonize mo yung authority. 'Di ba? Come on, 'di ba? Diwata, dapat pinag-iisipan mo rin yung sinasabi mo, no? Baka mamaya yan pa ang ikapahamak mo. Yung person sa labas talaga nakabantay, tapos may nandiyan na si Raker. So yung ibang mga kainan naman, wala namang ganyan. Traffic enforcement sa labas talaga. Kasi marami ka kasing customer men eh. 'Di ba? Kaya mas madaling mapansin yun sa'yo. Kung ikukumpara mo doon sa ibang kainan ba, kasing blockbuster mo rin ba? Baka nga mamaya ito ha, baka nga mamaya yung nagpa-park doon sa sinasabi mong kainan sa'yo rin kumakain eh. 'Di ba? Baka nga mamaya ganun eh. Nasaan ang batas mo dito? Nire-raker niyo yung nasa harapan ko, tapos yung sa kabilang dami nakaparking. Ano mayroon sa akin lagi? Tapos ang salita ko, galit kayo sa akin. Eh, paano kasi naman kay-question mo asan ang batas? Eh, batas nga yung pinapatupad sa'yo. Kahit pa sabihin mong unfair, uulitin ko ha, mga bobong kumakampi kay Diwata, uulitin ko ha, 'di ba? Ang buhay ay unfair. Ang pagbabatayan, kaya ka huhulihin kung mali ba yung panghuhuli sa'yo o hindi. Hindi nga pwedeng palusot, ba't yung sa iba ganito? 'Di ba? Ba't ako ganyan? Ba't yung sa iba ganyan? 'Di ba? Huwag tayong masanay sa ganyan. Lagi na lang tayo nasasanay yung ganyan, pambobo yung na yan eh. Yan dahilan na yan eh. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Kahit tayo halimbawa dito nag-e-exam tayo, magkakaklase tayo, nagkokopyahan tayo, lahat tayo nagkokopyahan, lahat tayo may kodigo. Tapos ako lang ang nahuli. Yung mga kasama ko hindi nahuli. 'Di ba? Walang hindi pwedeng depensa na si rin ganyan din ang ginagawa. Hindi. Ang question dyan, nangopya ka ba o hindi? 'Di ba? Yun lang ang tanong sa'yo. Hindi mo pwede idahilan na, oy si Pedro, ganun din ang ginagawa. Doon pa rin tayo babagsak kahit makapunta tayo sa korte. 'Di ba? Hindi pwedeng depensa na ginagawa din naman ng iba yan eh. 'Di ba? Doon sa iba nga di ba? Hindi pwede pang depensa 'yun. Gagalit na yung mga fans ni Diwata. 'Di ba? Ang kulit na ito, ganun. Grabe kayo hanggang sa pagpapalinis ng ngipin ni Diwata, bantay sarado. Yung mga vlogger nakabantay pa rin, kahit nagpapalinis ng Tamo yung caption nito, Diwata, bantay sarado. Bantay sarado pa rin, Pasay gising. Parang akala mo, illegal pa yung ginagawa, Gigising, hinuhuli nga, gigisingin nyo. Wala, pambobo ito. Sa totoo lang, ito mga ganito, Diwata at towing enforcer, nagkainitan, nagtaka bakit sa kanya lang bantay sarado, pero sa kabila wala di ba? Hindi pwedeng pandepensa yung bakit sa kabila. So nagtatanong ng Battle of Yultong, ayan na yung Battle of Yultong, nagkatutukan na sila ng video. Yung nagre-record sa kasi Diwata, ayan yun, the Battle of Yultong. Baka mamaya ma-obstruction ka pa dyan, Tapos pag na-obstruction, hinuli ako! Yung mga bobo, maaawa na naman. Ganun dito, pagdating dito sa akin, sa harapan ko, nakita naman natin bayan, asan yung kamera? Nakaawa talaga dahil Diyos mo. O, asan yung kabila dyan? Wala, mali ito, men. Ano yung mga comment? Tingnan nga natin yung mga comment. Ayan. Na-reker guys, na-reker. Kuya sa kasi ate guys, tutulungan ni Diwata guys. So si Diwata na yung magbabayad. Yung penalty nila. Tama ha, nasabi dito,
So pag sikat dapat na sumaway. O, 'di ba? May mga nakakaano eh. May nakakapansin din dito eh. Walang nakaka-advise kay Diwata na dapat wag na lang patulan ng mga enforcers. Malakas yan sa City Hall. Baka paalisin siya dyan, wala na tuloy siya pwesto. Tamo, pati mayor nagagalit na yung mga tao dahil sa ano ni Diwata. Isa pang ano. Kawawa naman si Diwata. Diyos ko, man. Ano ba ang nangyayari sa Pilipinas natin? Bakit ganyan, ano? Hindi, kayo ba, ano, maligaya kayo sa ganon? Yung sinusuportahan nyo? Hindi ba kayo kinikilabutan sa sarili nyo na sumusuporta kayo sa, ano, sa ganyan? Inuulit ko ha, naiintindihan ko naman yung pagiging unfair. Yes. Pwede ko agreehan yun, yung sinasabi ni Diwata. Yung sa iba, nahuhuli, tapos sa akin, nahuhuli. Yes, pero 1 million times kung uulitin, at the end of the day, kahit pa makarating sa korte yan, ang pag-uusapan lang, yung pagkakahuli sa'yo. Hindi pwedeng depensa yung ba't yung iba hindi hinuhuli. Diba? Hindi yun, ano eh, hindi yun valid na pang depensa min eh. Diba? Sino ba ang lumabag sa ordinansa? Ikaw. Ba't ka lumabag? Kasi ginagawa din ng iba eh. So, ibig sabihin, pag tumatalon sa tulay yung iba at tumatalon sa bangin yung iba, tatalon ka rin. Hindi ko magets. Anyway, mga kababayan ko, gusto ko marinig ang opinion nyo tungkol dito ha. Pero ako, napaka-weak yun. Hahangaan ko si Diwata kung halimbawa ganito yung defense niya. Halimbawa, may inaano siya, no? Pinayagan kami, meron kaming permiso sa ganito, sa katunayan, ito nga yung kasulatan namin no, na pwede mag-park dyan. Okay lang sana kung ganun men eh. Pero yung depensa na, ba't yung sa iba, weak yun. Kahit kailan weak yun. Pag yun ang dahilan mo, pag nahuli ka, weak yun. Huwag nyo ipilit. Napaka-weak ng dahilan na yun. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.